Denjen at Barda Nermor. Layag na layag kasi ang kulitan sa Land of the Rising Sun nina Dennis Trillo at David Licauco. At biro pa ng fans, tila iba na nga bang endgame ng Pulang Araw? Kung bakit, alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Ang parehong Hapon pero magkalabang Colonel Yuta Saito at Hiroshi na kanya pang ipinakulong sa Pulang Araw. Ngayoy spotted sa Japan at tila nagde-date pa sa Land of the Rising Sun. Sana'y lagi kitang kasama. Yan ang kwelang post ni Kapuso Drama King Dennis Trillo na may hashtag Lovers in Japan pa sa caption at may musical scoring pa. Di rin nagpahuli sa pag-post si pambansang Ginoo David Licauco. At kumasa sa Disco Dance Challenge with a caption, "With my idol at Tokyo Tower." Ang kulitang yan ni Dennis at David, bahagi ng kanilang pagpapasaya sa Global Pinoy sa Japan para sa GMA Hour ng Philippine Festival in Tokyo. Si David hinarana ang Filipino community. Umawit naman ng Christmas song si Dennis na very relatable sa Kapuso OFWs. Kinanta rin niya ang Hello Love Again theme song. Bukod sa kani-kanyang song numbers game ding nakisali sa fun games with our kababayans ang dalawa. Si Dennis napasabak pa sa pagsayaw ng trending na Apatu. Competitive naman ang Global Pinay sa Maria Clara Went to Town game with David. Tampok din sa festival ang cultural performances, iba't ibang contests para sa Global Pinoys. May booths din na nagbebenta ng Filipino food at naroon din ng booth ng GMA Pinoy TV. Nakatanggap ng plaque of participation sina Dennis at David mula sa Filipino community doon. Kasabay ng festival ay ipinagdiriwang din ang Month of Overseas Filipinos. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Maha-highlight ang ganda ng Japan sa upcoming GMA Afternoon Prime series ni Herlin Budol na Binibining Marikit. First time ni Herlin roon, kaya ngayon pa lang, pinaghahandaan na niya ang trip sabay sa upcoming holiday season. Makichika kay Lars Santiago. Matapos sumabak sa pictorial ng upcoming GMA Afternoon Prime series na Binibining Marikit, pinaghahandaan naman ngayon ni Herlin Budol, Pokwang, Tony Labrusca at Mr. Manhunt International 2024 Kevin Dasom ang kanilang biyahe pa Japan para kunan ng ilan sa kanilang mga eksena doon. Tampok din sila sa ang saya-saya ng Pasko sa Nagoya with Binibining Marikit at Hisayo Odori Park sa Nagoya, Japan, hatid ng GMA Pinoy TV. First time ni Herlin sa Japan, kaya naman nasasabik na raw siyang makarating sa tinatawag na Land of the Rising Sun. Nakakatuwa pong pumunta sa gusto kong lugar, lalo na kapag trabaho din. Trabaho na may konting laboy. Ito yung nagtagpo kami na hindi ko alam anak ko na pala yung kausap ko, si Herlin. Kasi doon kami unang nagkita pero wala akong alam na anak ko na pala to. Excited din po ako na makakasama namin yung Filipino community sa Japan. 3 araw lang mananatili si Herlin sa Japan dahil may iba pang trabahong naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Gusto na rin daw niyang magsimulang mag-promote dahil hindi raw niya maiwasang kabahan tuwing may bago siyang show. Kumbaga, gusto ko po na may bago naman na ipakita sa Herlin kumpara doon sa Magandang Dilag, kumpara sa naging karakter ko din sa Black Rider at sa lahat ng mga na-try ko po. Gusto ko makakita po sila ng bagong flavor ba ng karakter ni Herlin as Binibining Marikit. Ngayong 2 linggo na lang at Pasko na, handa na raw si Herlin para sa Christmas celebration ng kanilang pamilya.
May nakahanda na ba siyang panregalo? Perahin na lang, di ba, ma, pa, shoutout dyan. Siyempre, praktikalan na lang din po kami. Pera na lang po. Tsaka siguro, kung may bibigay man po ako sa kanila, siguro yung makasama ko na lang din po sila sa araw ng Pasko. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.